o gitugutan ta nga niini kagabhion makahimos pagpadayon sa ato ang pagtuon. Okay? So daghan kayong salamat sa inyong makugihon nga pagtambong sa ato ang seminar. Sa unang gabi sa ato ang pagtuon, naghisgot ta mahitungod sa kasal, no? Kasal unya dunay usa ka tawo nga hilabihang luoya nga nitambong sa kasal nga wala nakahimo sa pagbisti sa sinina sa kasal. Mao to sa unang gabi. Kagabi maura gihapon sa kasal ang atong gihisgotan kadtong mga bridesmaid, no? Mga bridesmaid nga ang lima gitawag og mga wise virgins o ang laing lima mao ang foolish virgins. So maura gihapon mahitungod sa kasal. Karon mga kaigsuonan, di pa gyud ta mopiya sa kasal. Kasal gihapon ang ato nga hisgotan. Pero kini siya pahimangno para ni atong mangimbita og kasal o kadtong mga giimbita sa kasal. Okay? So mga sugilanon gikan sa balaan nga kasulatan, mga parabulo nga gihatag ni Ginoong Hesukristo nga may realidad, espirituhanong realidad sa ato nga kinabuhi, hilabi na ni ining naghinapos nga panahon. So ang atong isgutan karon nabase sa Lucas 14, na dinha ang kapitulo na ata sa Lucas kagahapon sa Mateo una dito sa 22, dayon kagabi sa 24, karon muanhita din mga kaigsuonan sa Lucas 14. Kini sa gihapon naghisgot mahitungod sa mga may link gihapon mahitungod sa kasal, pero kini mga pahimangno. Posible ikaw ni, posible ako na, o kana, o kitang tanan gipahimangnuan. The mindset that ultimately wins. Sa akong paghubad din sa Bisaya, I don't know kung masabtan sa tanan, paghulma sa huna-huna alang sa siguradong kadaugan. Ganahan ba mo mga kahigalan makaigsuonan o kadaugan? Sa tanan nimong buhaton, daog. Okay? Nindot na, no? Tanan kung tingali ang uban nato ga patad tingalig mga luto, ang uban tingali mga lasto, ganahan kag pildi daog. Ni kuan gani ka no, ni patad gani ka kay gusto kang mudaog. Sweepstakes, gusto tang mudaog. So Lucas 14, ang teksto nga pahinumdum sa Ginoo mao ni ingon niya, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbled himself will be exalted. Siya nga nagapataas sa iya nga kaugalingon, igapahiubos. Ipaubos. O siya nga nagpaubos sa iya nga kaugalingon, igapataas. Kini may kalabutan sa gihapon mga kaigsuonan sa gikinahanglang kinaiya aron ka makasulod sa gingharian sa Dios. Di ba sa unang gabi gisgutan nato tong tao nga wala makabistis sa bistis kasal? Ang bistis sa kasal mao ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Mga bunga sa balaang Espiritu Santo. Kagabi ang kulang sa 5 foolish virgins, the oil, the presence of the Holy Spirit. Importante di ay kayo ni kanato nga naga pangalagad sa Ginoo. So sa gihapon mga kaigsuonan, kini siya nga butang
gikinahanglan ni nga makinabuhian sa usa ka kandidato nga moadto ay langit. So mo ning importante kaayo nato ni nga hisgutan. Si Ginoong Jesucristo, master psychologist. Masayod siya mga kaigsuunan ug unsay naa sa ato ang mga huna-huna. Nasayod siya nga ang craving sa tao is to be recognized. Recognition importante kaayo na. Dito bitaw sa ato mga simbahan, asa ta nabilong nga iglesia, ang ato nga mga diakonisa. Mao pa pod gihapon inyo ha, na pa pod gihapon yung mga diakonisa. Kay biblical man na, nasa Biblia na may diakono. O ang mga babae diakonisa. Sa Seventh-day Adventist Church, ang mga diakonisa maunay mag-prepare aning mga bulak, magpagwapo sa simbahan, manglimpyo, maunay trabaho sa mga diakonisa gawas sa pag-atiman og mga masakiton. Ang pag-atiman yun sa sulod sa iglesia, puluhaton sa diakonisa. Pero ang uban maglaay na og dalag bulak, di na ganahan. Unsay hinungdan? Sige silang dalag bulak, mamalit pa, maggasto pag kaugalingon nilang kwarta kay aron ma-beautify ang pulpit, pero wa man lay recognition sa mga elders. Perting gwapuha sa bulak, pero wa gyud moingon ang mga leader sa iglesia. Atong pasalamatan si Sister Kuan, ang grupo nilang Sister Kuan, nga maugoy nag-andam sa mga kabulakan. Nagkinahanglan og recognition mga kaigsunan. Sunod nga igsisimba, pagkanindot pagyud sa bulak kapang danon. Unsay hinungdan? Na-recognize sila. Importante ning recognition mga kaigsunan. Bisan gani ang ato nga mga kabataan sa ilang mga achievement sa ilang mga eskwelahan, mas mosamot sila og tuon basta atong i-recognize, atong ato silang i-recognize with ka bright yun sa bata. Mao nang sa eskwelahan na ay mga ribbon, mga medals nga iandam sa atong mga teachers aron sa panahon sa graduation kadtong mga achievers mapasidunggan gyud tungod sa ilahang mga pagpaningkamot. Maunay common kaayo sa kalibutan. Bisan kita, we wanted to be recognized. Social status. Mao na atong mga craving. Mao na nga sige ta gyud og paningkamot, panginabuhi, maningkamot. Kay ngano, dili naman gyud ta gustong maulahi pa. Di ta gustong maulahi sa panginabuhi, na dili ta gusto nga maulahi. Tawhanon kay nga panghuna-una nga gusto tang tua sa taas dapit. Okay? Mao nay tawhanon kayo nga panghuna-una. Mausab sa gihapon ang mga pagbati sa mga tao sa una nga mga siglo. Tanawas ti mo kalibutan kinsay kinadatuan, mga Hudiyo. Unsay nahitabo sa gera, First World War, ang Germany sa nakita nila nga ang mga Hudiyo murag maunay nag-dominate sa Germany mga kaigsuunan tungod sa ilahang mga pagpadagan sa mga negosyo, mga Hudiyo na. Nahitabo ang dako nga gira mga igsuon kay gusto sa leadership sa Germany nga i-confiscate ang tanang mga property businesses sa mga Hudiyo sa ilahang nason. Okay? Usa to sa hinungdan nganong nahitabo ang usa kadako kaayo nga kagubot. Dili lang to maoy hinungdan, pero usa to nga gihimo nga gira aron nga ma-confiscate sa Germany ang mga property sa Hudiyo sa ilahang lugar. Okay? Kay nganong mga kaigsunan, sila naman ang naglabaw kung hisgutan ang panginabuhi. Kay ang mga Hudiyo igsuon gusto gyud na sila
mulabaw. Ha? Gusto nga labaw. So social ranking panahon sa Greco-Roman society, sa mga Romanhon, sa unang mga panahon, patas anay gihapon mga kaigsuonan sa ilahang mga status diha sa sosyedad. Nganong ato ning nahisgutan, tungod kay may koreksyon sa Ginoong Hesukristo mahitungod niini nga butang. Usa man gud ka panahon kung imong subayon ang balaan nga kasulatan, giimbitahan si Ginoong Hesukristo sa usa ka parisyo dito sa parte. Giimbitahan siya. Ug samtang naniid si Ginoong Hesukristo, samtang nanunod ang mga bisita, kay daghan ang gipang-imbita, nakita ni Ginoong Hesukristo nga sagad sa mga guest gusto gyud manglingkod sa unahan. Diri gyud sa unahan manglingkod sila. Ang mga guest, mga kaigsuonan, niya nang dako nga kumbira. Mao nay iya nga nakita. Niini nga bahin may buot nga i-correct ang Ginoo mga kaigsuonan si Jesus Christ sa mga nanambong sa mao nga kumbira. Ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, buot niyang i-correct usab ang nag-imbita ni ining mga tawhana. Atong subayon mga kaigsuonan ha. Okay. Nakita ni Ginoong Hesukristo kung giunsa pagpili sa mga guest ang mga lingkuranan sa mga halangdon. Okay? Karon nawa ang iyang gisulti. Diha sa verse 8 to 11, when you are invited to a wedding feast, okay? Imbitahon daw ka sa kasal, kumbiras kasal, unsay iyang pahimangno? Do not sit down in a place of honor. Hala, kuya kung imbitahon daw ta sa kasal, mao naman ni atong gisgutan atong unang panggabi, kagabi, hangtod karon wa pa gyud ta kabiya aning kasal. Karon mga kaigsunan, kung imbitahan daw ka, ayaw paglingkod sa mga lingkuranan sa mga VIP. Unsa pa gyud? Unsay Bisaya gyud? Nga gwapo. Mga halangdon. Ha? Ayaw dog lingkod dito sa mga lingkuranan sa mga halangdon. Okay? Ngano man di man ka palingkuron dito? Sa ato pahimangno ni para sa tanan. Ay, naadi ay tama gyud si Ginoong Hesukristo nganong dili. Kay ingon niya din ha, a more prominent person than you might come in, and the host will have to ask you to move to a lower place. Basin ang host sa kumbira, muduol nimo. Muna, atong example sister, way agianan diri, way agianan. Ang agianan ra gyud tanan diri ra gyud sa hall. Kay akin ra yung tunga ba? Karon naglingkod na ka diri sa unahan. Dakong kumbira, nakasisnina kag partigyong ninduta. Partigyong nimong gwapahan. Nilingkod ko ka dito sa una kay barugay lang di nagugkaulahi. Pero ang host sa banquet ni duol nimong sister, maayo kung pagka-approach nga dili ko ka ma-offend. Sister, naa si Mayor, walay lingkuranan. Pwede pag mo balihin ka kay diri na to pa lingkuron si Mayor. Unsa kay bation nimo? Nga pirti ra ba nimong gwapaha? Taasa ra ba kayo sa imong hill? Sa imong hill. Perting gwapuha gud sa imong sina, gilak-gilak. Di ra ba ka kaagi dinhi? Di ka kaagi dito. Kinahanglan jud ka nga moagi diri sa tunga nga makita ka sa tanang mga tao. Ulaw dili. Ulaw no? Tama ra si Ginoong Hesukristo. Sa iya nga tambag nga kung imbitahan ta nining mga talagsaon nga mga parte, ayaw daw lingkod sa unahan. Ingon siya. Kay base na mo abot nga mas labaw pa halangdon nga tao, unya mo abot ang host og mingon, brother, pwede ka makabalhin
Unya sa pagbalhin pag yun mo, tanawon ta kag bakante nga bangko nga duol-duol ra, wala baya yun. Niabot na lang ka dito sa tumoy, wa gyud lingkuranan. Dito na lang noon ka sa gawas, ulaw dili. Arang ulawa yun na nga sitwasyon. Karon, nung sa may iyang pahimangno din rather choose a seat at less prominence. Muling ko daw ka dito sa kinaulahian, ha? And let the host request that you move to more important position. Manang muatumig mga simbahan, unya, di ra ba pud mi magpaila? Di mi magpaila. At turo yun mi dito, muuna yun mi glingkod dito sa ulahi. Bisan asa, naman po'y magkaila yun. Alala, nanday sila pastor. Pastor, ayaw diha, pastor. Nailingkuranan sa una. Di ba murag lamiin mo hang pagbati? Di ba, sister, kung abot ni mo, lingkod ka sa kinaulihian. Unya dayon, nakitaan ka sa asawa sa mayor. Uy, ano na amang kabila? Diri, nailingkuranan sa unahan. Di ba, mulakaw ka, nga daghan kayo tao na murag, i-assist pa dyan ka sa asawa sa mayor? Na, perting lami sa imong pagbati. Di ba, balik kayo, no? Baliktad kayo. Tama rin yun yung pahimangno ni Ginoong Jesucristo. Sige, padayon ta. Kaya di para bagyo ni mao ang ato ang puntos karon. Ngano daw, gitawag ni siya mga kaigsunan, mura ba ka ng punchline sa tambag ni Ginoong Jesucristo sa kining mutambong sa kumbira. Naa ang yang punchline mga kaigsunan. Sa verse 11, For all who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. Siya nga nagpataas siyang kagalingon, igapaubos. Ug siya nga nagpaubos siyang kagalingon, igapataas. So nindot no, mauday ni teaching mga kaigsunan sa balaang kasulatan. Pero kung maghisgot tag humility, pagpaubos sa kagalingon, wa ni itudlo sa kalibutan. Wa ta tudlo is kalibutan. Ang kalibutan nagtutudlo, saka gyud ka. Okay? Maunay panudlo sa kalibutan. Pero kung adto ta sa balaan nga kasulatan, teachings ni Jesus Christ, paubos. Kalibutan, saka. Pero si Jesus Christ, paubos. Gitawag ni siya mga kaigsunan og paradox. Two opposite opinion. Two opposite things. Mga kaigsunan. Ang kalibutan, nagtudlo, saka. Di ta gusto maulahi. Unsay mapalit sa atong silingan? Uy, nagpalit sister o buwan. Washing machine. Bisag naglisod ta, utang ta. Kaya di kita magpaulahi. Ha? Hala, nakasakyan na naman silang transformer. Ha? Maningkamot po ta, maka-transformer. At tubit ako, bisita ko sa mga balay, daplin sa dagat pa. Dito sa Davao, sa Tibungko, subay-subay. Nagsumpayay man ang latayan ng mga balay-balay nga naa sa dagat. Kanya, gwapo ra ba na silang kasilyas kay largos tubig. Latay-latay na ko dito, kuyo ko dani. Kanya, muana lang gato sa pikas nga payag. Largo na po ka dito, lain na pong payag. Anak, luuya ning mga balaya, oy, tabil-tabil lang in tao ni, mga tarpulin, mga anod nga mga sin, mga bisag unsa na lang yun, karton. Pero lili ang sulod, na ay TV, na ay electric fan, na ay daghan silang mga appliances. Pero ang balay mga kaigsuunan, arang luuya. Luuy kay balay. Pero wa gyud maulahi sa mga butang mga kaigsuunan na kay ngano gusto tang dili na maulahi. Pero sa teaching sa balang kasulatan, the first will be last and the last will be first. Mao na teaching. Natay ginatawag og picking order. Kung ang mga dato, kinsa po ilahang mga higala, mga pobre,
dili. Dato po. Mga dato pod. Kanang mga naa sa middle class kinsay ilahang mga kauban, mga dato or katong mga pobre kayo. Dito po na sila ang ilaha pod naapod sa ilahang nga mga level. Kato pong mga pobre po kayo, aka dito ra pod sila nga level. Mao ni gitawag og mga picking orders, no? Picking orders mga kaigsunan. Karon kining pagpaubos ko galingon sa ako ng kasulti mga kaigsunan, dili ni maoy virtue sa kalibutan. Wala ni sa bokabularyo sa kalibutan. Kay ang gusto nato, we want to be noticed. Gusto gyud ta nga mailhan. Mao na nga sa programas TV na ay reality shows, na ay American Idol. Us kinsa may na na kuntis mga kaigsunan o kinsay pinakamaayo. Ha? Naay mga programa. Ha? Ingon anak mga igsoon. Kay gusto nato success, status, prestige. Maunay gusto sa tao mga kaigsunan. Bisan sa tulunghaan, mailhan nato kinsay mga okay na may mga kwan. Kini siya magna cum laude, kini siya summa cum laude. Ingon ana, kini bright, kini siya kinit arang-arang kini. Mga picking orders. Bisan sa party, bisan sa sports. Kinsa nang batanon nga sikat pud kaayo nga Pilipina, si Aina, Ayala. Unya ikapila na siya nga rank, na ay rank gyud nga giapas mga kaigsunan. Bisan sa atong pangsinina, mangita gyud ta mao nang halin kayong ukay-ukayan. Kay bisan og wa tay kwarta, pwede na ka makasinina branded. Grabe. So, daghan kayong tao sa ukay-ukayan kay dito man makakitag branded. Pero mga tag 20 pesos, branded. Akong igsuon, kita siya sapatos sa ukay-ukayan nga panit yung kayo, pangbata. Naman siya lalaki nga bata nga 4 anyos. Awa pa'y 4 anyos, mga 2 paingon sa 3. Tama yun sa akong anak. Gipalit niya ang brown nga panit yun kayo nga sapatos. Panahon sa ting simba, iyang ipasulo. Walking distance naman ang simbahan, nanglakaw lang sila. Naglakaw ang bata. Iyang kitanaw, ang ayana sa akong bata, nagsulod sa sapatos nga panit, pure panit, 20 pesos lang. Lakaw ang bata, okay yung kayo. Angayan kay ang bata. Pagka human sa simba, uli na sa sila. Iyang gitanaw ang bata, angayan yung kayo sa iyang pinalit na sapatos. Pero nagtakilid man ang bata. Nga naman yung bata nagtakilid. Ingon niya, base na ibato nga nasulod. Wa na bantayi unya sakitan ang bata. Sige lang, inag-abot ana ron sa balay, ako anang kuanon, ako nang tan-awon. Kay mura baghang takilid ang bata. So pag-abot sa balay ang giukang ang sapatos, yang gitan-aw kung naabay bato sa sulod, nganong medyo mang nagtakilid, dito pa niya nahibawan, puro di ay wala. Ang sapatos niyang napalit, branded kayo, kuan kayo, panit kayo, puro di ay wala. Puro di ay wala. Ingon ana kay nga naman gusto gyud tang mga kaigsoon angayan, di gyud ulahi, panit yung sapatos. Dito mi sa US ni Mrs. Miaging tuig. Unya nagsak kami sa among friend dito. Dayon nang hapit na may manguli, gipangpalitan mi mga kaigsoon bisag unsa ipadala. Pag-ukab nako atong usa nga ako daw to personal giukab nako, oy, bag. Kanang isling bag bang gamay ra jud nga isling bag. Wara jud ko kay nagtagad kay daghan man po kog isling bag. Pero gwapo po siya nga isling bag. Unya, wala. Si Mrs. po gitagaan po bag. O gawas atong lahi nga gipahatagan po siya usap po ka bag. Pagtanaw na ko, kadi man ko kayo kuan aning mga brand. Presyo na lang akong gitanaw. Gikonvert din ako sa piso. 12,000 mada itong baga to. 12,000. Ingo na.
Wa pag yung kabag o ingani kamahal, nga ingunani ra kagamay, 12,000. Ang kitanaw kang misis, bag nga, kana kung bag pang babae nga, di ra kay dako, 31,000 sa Philippine money. Ikaw pa sila, kita lang ato lang yun yung kwarta, di ko mo palit, di ko ta mo palit. Kamahalan ni mga baga nga, kuwan ani. Unya karon mga kaigsonan, ako na ganing isulob, di ko gustong mabali. O kanang mabali ba, ayang taklob, kinahanglan na yun sa gawas. Dili ko padulong sulod. Kay ang tatak, Michael Kors. Michael Kors. Mahal maday ka ining baga. So kung mag-sling bag na ko mga kaigsonan, sulod mga ko, di yun ako balihon. Kinahanglan makita yun, Michael Kors. Kahambog! May nabag iyang pinalit. Ingana gid no? Ingana ba ang tao, no? Ingana ang tao mga kaigsunan. Ug mausad ni ang struggle sa mga disipulo. Mao ni struggle sa mga disipulo sa una nga panahon, ha? Kinsay nag-ilugay ang mga disciples, kinsay mulingkod sa walang tuon ni Ginoong Hesus. Nahinumdum mo sa sugilanon? Mao na nang giilugay sila kung kinsay mo, kung naa na si Ginoong Hesukristo sa trono, kung kinsay mulingkod sa iyahang wala og tuong nga kamot. Dili lang ni problema kining kahambugero, problema nimo og nako, garbo, dili lang ni problema nato. Problema sab ni sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Nay bata, gipangutan sa teacher sa klase, sa kinder class, ingon ang teacher, class, unsa may in English sa garbo? Unsa in English sa garbo? Kinder pa man, di wa man sila ka pitok-pitok ang mata sa mga bata in town. Unsa in English anang garbo, no? Pero nay usang batang gamay kay kinder, naningkamot ba ya gyud pud siya? Siya, ma'am, I will try. Ana siya, tindog siya. Ang English sa garbo, ma'am, garbage. Uy. Murag nakatawa ang teacher. Tama siya, dili. Murag tama, murag pug dili. Actually, kanang garbo mga kaigsunan, batasan na nga pang-garbage. Tinuod dili. Pang-garbage, tama ang bata. Ha? Sa laing paagi, ang bata, tama ba yan? Nga ang in English sa garbo, garbage. Maunig gustong walaon sa Ginoo sa kasing-kasing sa iyahang mga tumutuo. Kay mo bisti man ta sa bisti nga langit nun. Dili gusto sa Ginoong mansahan ang atong bisting putli ni anang garbo sa kinabuhi. Gusto sa Ginoong walaon ni siya nga butang mga kaigsunan. Kay ingon niya, if anyone wants to be first, he will be last of all the servants of all. Ingon siya sa Marcos mga kaigsunan. Now, adto ta sa host. Kay ang gitambagan ani katumaning mutambungay sa kasal nga mulingkod dito sa unahan. Gitambagan nga ayaw diha kay basi nay mo abot nga mas bantugan kay kanimo. Karon biyaan nato to siya. Atong unsay pahimangno ni Ginoong Hesukristo sa nag-imbita sab. Kay duha ni sila, ang giimbitar ug ang nangimbita. Nasay gitambag mga kaigsunan kahigalaan sa mag-imbita. Unsay yang ingon? Atong tanawon ang narrative. Jesus said, when you give a banquet, don't invite your friends or your family. Oy, makalilisang ni. Makalilisang ni siya po kapahimangno sa host. For they can invite you in return and you will be repaid. Instead, kung maghimo kag party, when you give a feast, invite the maimed, the lame, the blind. Ay, kadto di ay mga tao nga mga makaluluoy. Maayo atong pag-imbitaron. And you will be blessed, for they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just.
Mauni ang pahimangnusan ni Jesucristo ni adtong mag-imbitar. Nakoy paayuhanan og sa akong sakyanan sa Digos pa mi sa South Philippine Adventist College. Madaot yung sakyanan mo at sa ubos sa Digos. Kaduha gid kay gayon nga naidako kay batay nga gwapo. Dili ra layo sa siyap, kaduha ko nakaatulat pertikong daghang mga tao. Daghang mga tao. Unya akong gipanglili nang gi-short lang mga lago-lago, sinina. Kuan jud tan-awon gyud nimo naa gyud sa lower class ang mga tao. Pero nganong naa man ni sa gwapo kay nga balay? Nganong naa ni sila nagparty man ni sila? Nangutana ko sa tag-iya sa shop. Unsa man na din na sa kuana kanang birthday na anong tag-iya sa balay? Mao ba pagkagwapo sa balay na? Unsa man ning mga tawo nga nada? Siya kada birthday gyud na niya pastor, imbitahon niya ang mga silingan nga hilabihan kakabus. Hapon, ha? Usa ka hapon mga kaigsuonan nga panahon nga mag-birthday siya, maghimo siya, maghikay siya, magparty siya, pero ang iyang imbitahon kadtong mga makaluluoy. Nakahimo na ta ana wala. Mag-birthday ganita kaysa may atong pag-imbitahon. Ha? Katong pong makabalos no kaysa sunod birthday ikaw na po imbitahon. Karon dako ba ako gasto. Karon sunod mabawi ni kay dito na pod me. Ha? Ana man gyud ang ato ang kanang murag kinabuhi na ba? Pero ang Biblia nagsulti kinsa imbitahon kung maghimutag party, invite the maimed, the lame, the blind. Nay anak sa engineer. Kauban na mo sa iglesia. Kaduha ko giimbitahan. Pastor, birthday ni sa apelyido si Aina adto ta sa Home of the Aged. Dito mi mga kaigsunan, first time nako nga adto kay maghatag ko og message. Pag abot namo kauban ang kining ginikanan og katong mag-birthday nga dalaga. Karon dalaga ra gihapon pero doktora na. Pag-abot yun namo, katong mga tigula nga, maglisod, nagtindog, nakatindog yun din taon. Nakatindog sa kalipay nga, nanasi murag yun o Diyosa si Aina. Aina ba? Han? Aina. Ang mga tigulang na kaayo, grabe sayo pa kayo nang giligo na, nagpahumot na, nagkuha na og mga sinina sa Home of the Aged, kay naa si Aina. Nailado kayo si Aina sa mga home of sa mga aged, mga tigulang kayo tungod kay kada birthday niya iyahang partihan tibuok adlaw ang mga tigulang. Instead nga mag-birthday siya, mang-invite itong mga kahiglaan, mga classmate nga mga adunahan sa dito niya himuon ang birthday sa mga tigulang. Makalilisan iko what a ministry. Pagkanindot nga ministry, which is not common nga mahitabo mga kaigsuonan. Okay? Nganong sa host o sa guest, ang guest gusto mulingkod sa una, ang host mangimbitar katog yung mga ka-level niya. Ngano man mga kaigsuonan, ingon ana mangyod ta, ingon ana mangyod ang tao. The reason is to be recognized. Kinsa may mga business din nay duha ka sekreto nga dili mo biyaan sa inyong mga trabahante. Una, tama nga sweldo, tagaig pagbonus, tagaig extra, mga gift panahon sa December. Dili gyud na ganahan mo biya nimo bisan pag may mga panahon nga imong makasab-an sila. Tama nga sweldo, mapay bonus. Napagyoy mga gratis, mga gift napagyon. Ang ikaduhang teknik aron dili mo biyaan sa inyong mga trabahante, i-recognize sila. Pasidunggi sila. Kini si Juan, buotan kay ni. Pasidunggan mga kaigsunan. Dili gyud mo dali-dali nga biyaan sa inyong mga trabahante. Basta na aning duha, recognition mga kaigsunan beside money. Kung musakay tag sakyanan asa man ta dapit mo lingkod, asa man ta mag-ilog dito sa front. Pero manimba asa man ta dapit man lingkod,
dito sa likod. Unya gusto tang mahimong center of attraction. We want to be in front in the bus, but we wanted to sit when we are in the church at the back. But we want to be the center of attraction. Okay? Ana day ang tao gyud ba? No? So, gikoreksyon na ni kini iyang pahimangno sad ni mga kahigalaan para sa mga disipulo. Kay buot sa Dios nga tudloan ta unsaon pagkabot ang tinuod nga pagkadungganon. Ato ning tun-an karon unsa man gyud ay what is really true greatness. Kana bang magpinatas-anay ta sa atong mga status, atong panginabuhi, taas ta. Tanaw nato mga kaigsunan unsa gyud. Sa dili pa naa ang pahimangno sa Ginoo, gipahimangnoan ta ni ining pride or self-exaltation. Okay? Kwanta ni warningan ta mahitungod sa self-exaltation. Naay teksto din ha. Unsa ilahanan sa tao daw nga naa ning pride, na siya P-R-I-D-E. Unsa day ilahanan sa tao nga naay garbo, na siya P. Prejudice ni siya nimo. Pareha mo og kwan pero garboso na siya, di kay na siya ganahan nimo. Okay, prejudice na. Unya, bisag unsay imuhang isulti, di na siya mo accept. Mo revenge na siya mga kaigsunan. Ha? Unya, gamay lang istorya. Sinta na siya, irritable man na siya. Irritable ng mga garboso. Unya, kung ingon ana na yung sitwasyon, irritable siya nimo, dangerous na siya nimo. Og siya mahimo nimong enemy. No, day pride, no? Pride, mga tao nga tag-as o garbo. Kini si Margaret Mitchell. Columnist ni siya, maayo kini siya mo himo og mga nobela. Pero sa kasaysayan, usa ra gyud ka libro ang iyang nahimo. Kining libro ha niya, kining Gone with the Wind. Mao ra gyud nahimo niyang libro. Ang sulod niya ng libro Gone with the Wind, tanan nga maayong buhat niya. Kung kinsa siya o ang iyang tanang maayong buhat, naaning libro Gone with the Wind. Ngano wa na siya kahimog laing libro? Tungod kay di siya gusto mo himo, di siya gusto mo hisgot o laing tao sa paghisgot sa ilang mga maayong buhat. Gusto niya ang iya ra yung maayong buhat. Mao nang wala gyud sa laing libro. Ingon ana ka dangerous mga kaigsuonan ang garbo. Ang mga knights wala ni sa atoa, dito ni sa mga kuan sa laing lugar. Kini sila mga kaigsuonan, mga uni sila bisag kulang pa ang kanon, di gyud na nila hutdon. Itagak-tagak gyud na nilang mumho. Binlan gyud ang plato og mga salin-salin nga pagkaon. Kay aron nga kung naitaw nga moabot, makakita nga bisan og kulang ang gikaon, murag na nubra kay wa man nahurot. Garbo gyud no? Oh? Mukna na siya tungod sa garbo mga kaigsunan. Nagsugilanon sa ta. Kahibalo na tingaling ubanan ni sugilanon. Naibao kining mga tikling langgam nangadto dito kay magkahubas ang tubig unya kay makita naman tong mga isdang gagmay, mga pito-pito, mga anak sa tadpol. Nanguha ang mga tikling dito ilang makaon kay nihubas ang tubig. Uy, nakitaan man nila naapoy bao nga nagantos na tubig nga init-init na kay gamay na lang ang tubig. Ingon niya, uy bao, kaluoy ni mo din hapit na mo hubas ang tubig. Insya maulagi, mayutag naay kuan na mabalhin ko og kuan lahi nga area ka nga daghan tubig. Isa, uy, dito layo gyud noon. Naay dako kay nga lake dito pero unsa pa nimong layo man to, kamang-kamang ka kanus pa ka mo abot. Siya tabangi ko ingon ang bao, tabangi lang ko ninyo. Sa unsa na mo pagtabang nimo nga wa man kay pako. Ingon ang bao, ani na lang, mangita tag stick, unya dayon paako ninyong duha, unya mo paakos tunga.
Nga ilupad ko ninyo, dada ko ninyo dito. Uy, maayo sa nga huna-huna, no? Sa stick lang daw, mangita. Paakon sa isa kalanggam ang pikas tumoy, sa pikas tumoy ang usa. Anha sa nga magpaak, pero giingnan siya. Sige, ato nang himon aron balhin ka namo dito. Pero samtang magpaaka, samtang maglupad mi, ayaw mong istorya. Kay mahakbong ka. Sige. So, nangita silang stick. Nakakita gyud silang stick. Sige, ano gusto nga? Inyong paako ng isig daplin. So, nipaak sa chesto nga, onya dayon naglupad na sila. Taas-taas nga biyahe. O niabot na sila sa dako kayo nga lake. Ingon ni, uy, pagka ingon ako, mauni, perting dako agad nga lake. Perting ninduta agad ni nga lake dinhi. Ana-ana lang siya kay di gyud siya musulti mga kaigsunan kay. Mahadbong man siya musulti siya. Nya, sige, sa di pa ka na mo ibutang tubig, torta, ituyo ka na mo aning dako nga lake. So, turo sila mga kaigsunan palibot sa lake, karon igsuon kay. Ang mga tao nakakita man, namay duha ka langgam nga naglupad, nga naay naa sa tunga nga nagbitay. Unsa man na? Nya nag-anam sila o kining paubos, sige tuyok sa lake. Nagkadaghan ang tao palibot sa lake, nagtanaw sa duha ka langgam nga naay bao nga nagpaak sa stick diha sa tunga. Ingon ang mga tao, hala bao day nang nasa tunga nga gilupad sa duha ka langgam. Hala ka bright aning mga mananapan ni. Kinsa kay ni nga idea no? Pagkabati gyud sa bao nga ingon ang mga tao, kinsa ka ning idea? Niingon ang bao, this is my idea. Pagsulti niya mga kaigsuunan, hagbong in town siya. Hagbong siya. Patay siya. Dito natunong sa sa usa ka balay. Wa matunong sa tubig mga kaigsuunan, arang pataya. Nganong nakasulti gyud siya. Gubot niya kung ang kunon nga iya tong idea. Wa lagi, hambugiro lagi. Hambugiro. Mauna nga disgrasya gyud siya. Kita pud gani na nagitay silingan nga ning angat nas panginabuhi. Mura putag masina. Masina pud no. Kinisat siya mga kaigsunan, gipahimangnuan ta. Okay, anhita sa gamay na ato time. Atong extend og 5 minutes, ha? Gawa sa self-exaltation nga gitambag sa host nga di ni mayang buhaton, kini mga kaigsuunan di pud ganahan ang Ginoo ng self-pity. Opposite ni siya sa self-exaltation, self-pity. Unsa man ning self-pity? Kuha ni siya mga kaigsuunan kanang mura pagperti nimo ka mapainubsanon. Sister, kanta mo, sister. Ay, dili lang ko, kay dili man ko maayo, ana. Si sister ka, okay, mga maayo gani sila. Sister, istorya ka. Brother, istorya ka, kay mag-promotion ka. Magpadasig ka sa church. Ay, dili lang ko, kay dili man ko professional. Kana silang brother ko, okay, mga professional yun na siya. Ako, ayaw lang ko, kay di ko professional. Kay unsa raman ko nga, grade 2 raman ko. Mao na gitawag nato og self-pity. Sa self-pity, di po ganahan ang Ginoo nga no. Di naman ka magamit. Di ka magamit. Kay nag-self-pity, di ba? Isgutan ni Ma'am Miren kagabi ka ng low self-esteem. Dili gyud siya maayo. Usa ni nga buot nga gub-on sa Ginoo. Gani ingon diri people who are constantly putting themselves down just as far from the kingdom of God as those who are constantly putting themselves up. Parihara katong mga garbuso nga mga tao o kining tao nga nag-self-pity, di na magamit kay luoy man ko kaayo, ayaw lang ko. Parihara daw kalayo sa gingharian sa Dios. Mga hambugiro o ang mga tao nga ga-self-pity, parihara kalayo sa gingharian sa Dios. Ngano? Dili sila magamit sa Ginoo. Atong ginunuman, special ta nga gibuhat sa Ginoo. Gipakamatyan ka sa Ginoo. Walay usa nga pareha nimo sa tibuok kalibutan. Bisan pang ang mga identical twins walay magkapareha.
na ako'y pag-umangkon, identical mo kayo, si Gijan o si Gigi. Manawag ko nila sa gamay pa, G lang yun. Kay kinsay mo sanong, correct ra gud gihapon kay Gijan, Gigi. Kinsay mo, J, ano yun, J? Kinsay mo sanong, okay ra kay G man. Kay di man kung kailang asay Gijan, ani asay Gigi, pariha man yung tanan, sininaan kong pariha ra, kay kaluha lagi. Pero karong dagko na, makailan ako kinsay Gigi, kinsay Gijan. Kay ngano, ang isa taas kaysa usa. So bisan identical twins, dili gyud magkapariha, dunay kalahian. So ikaw mauna imong dagway, nagbahay mo anang inyong dagway, wa gyud kapariha nimo sa kalibutan. Dunay kukapareha pero walay pariha. So unique ka. Dili gusto sa Ginoong imong tan-awon ang imong kaugalingon nga ubos kaysa uban. Ngano? Gipakamatyan ka sa makurang nga dugo. So, kuan ang imong kaugalingon, no? Atong kuanon atong kaugalingon, atong atimanon. Di na lang nako na kuanon ni. Kining uban dili na. Okay. So kining self-pity is wrong, no? Sayop sa na siya. Kung sayop ang self-exaltation, sayop sa ng self-pity, mga kaigsunan. Niya ang katapusan. Ang gusto sa Ginoo di ng self-exaltation nor self-pity. Ang iyang gusto pagserbisyo. Tanawa. Balik ta sa teksto nga atong gihisgutan kaganina. Pagserbisyo, importante ba? Jesus word to the host, katong host iyang ingnan. Kung mangimbita ka, imbitaha ang mga kapos, ang mga piang, ang mga kimpang, ang mga buta. Diba? Servisyo na siya. Maunay ipaimbitar kung magpartita. Okay? Dili di ay ang kaluwasan mga kaigsunan ang basihan ang atong attainment, educational attainment. Dili ang ato ang financial. Dili ang ato nga wealth mo ibasihan. Kundili mga kaigsunan ang pagserbisyo sa uban. Tanaw na ito mga kaigsunan. Ingon 10:14, og siya mingon sa tao nga nagdapit kaniya. Sa mga dalit ikaw pagkaon o kumbira, ayaw pagdapita ang imong mga higala o ang imong mga igsoon o imong mga paryente o ang imong mga dato nga silingan. Base makabalos sila ato ta sa sunod. Apan sa magkumbira ikaw, maoy dapita ang mga kabos, mga pungkol, mga piang, mga buta, o mabulahan ikaw tungod kay sila dili makabalos kanimo. Ikaw pagabalusan raon niya sa pagpamanhaw sa mga matarong. Okay? Okay. Atong lahos na ta mga kaigsunan. Ang atong pagkigrelasyon sa uban, hilabi na sa dili balos nato. May kalabutan ba sa ato nga kaluwasan? May akong pangutana. Ato nung susihon ang mga sugilanon sa Biblia. Ang una, rich young ruler. Ingon nangutana siya sa panahon kay Jesu-Kristo. What must I do in order to be saved? Unsay akong buhaton aron ko maluwas? Ingon si Jesu-Kristo, nasayod ka sa kasuguan. Ingon ang lawyer, gikan pa sa akong kagamay, gituman na nako ng napulo kasugo. Unsa may kulang? Unsay gisulti ni Ginoong Kristo? Ibaligya ang imong mga kaptangan, ihatag sa mga kabos. Unsay nahitabo sa rich young ruler, nampoy-poy ang iyang abaga, kay perting dakuan niya kaptangan, pero dili siya gusto i-share sa mga nagapanginanglan. Unsay giingon sa Dios, pagkalisod gayud sa tawo dato magkasulod sa gingharian. Mangutana ko ninyo niining sugilanon, may kalabutan ba di ay ang relasyon nato sa mga tao sa ato nga kaluwasan? Mangita taglaing sugilanon sa Biblia, the rich man and Lazarus. Ambot og acquainted mo niini. Na misinterpret ni sa uban mga kaigsuonan. Nagtuo sila nga sugilanon ni mahitungo sa purgatorio, pero actually it's not. The story, tagan mo na ko, gamay lang yun nga background. Naitawag dato si kaong inasal, litson. Unya dito sa iyahang puntahan dapit na ay tao nga daghan kayo kubag, nuka-nuka. Unya taon, mahumag kaon ang dato, mukamang paingon dito sa laong sa
ihang lamisa nga gikanan mamunit in taon og mga mumho. Namatay ang taong dato, namatay ang katong pobre. Unsa may sumpay sa sugilanon, ang taong dato dito sa kalayo, ang pobre dito sa bakan ni Abraham. Unya ingon ang tao nga dato, Ginoo, pwede nimo paanhion na si Lazaro, ipatuslo ang iyang kamot sa tubig, ay aron lang mang matuluan og tubig akong dila, perting inita dinhi. Anya, unsa may tubag mga kaigsuonan, ang imong balos na ana, humana. Ha? Mga kaigsuonan, dili na ko isaysay ang tibok nga sugilano na ana kay taas ang interpretasyon ni ana. Pero ang mao nga sugilano, parable gihatag ni Jesus Christ aron sa pagtudlo sa mga Hudiyo nga nagpatuyang na lang sa pagpadato apan walay pagtagad sa mga kabos. So mga kaigsuonan, kining atong relasyon sa uban mutudlo ni sa destinasyon nato, maluwas bata ug dili. Giunsa nato pagtagad ang mga less fortunate. Giunsa nato pagtagad. Napailaing sugilano no? Ingon si Ginoo, hubo ako inyo akong gi sininaan. Gigutom ako inyo kong gipakaon. Ha? Di ba nagsulti si Ginoo Jesucristo na sa Mateo? O niya, unsay tubag sa mga apostoles, kanus ang mga tao, kanus ang mahitabo Ginoo. Unsay tubag niya, kung gihimo ninyo kini sa mga kabos, gihimo ninyo kini kanako. May kalungkutan ba ang atong relasyon sa uban ngadto sa atong kaluwasan? Mga kaigsuonan, ato ng pamalandungon. Nganong gihatag ni sa Ginoong nga mao nga sugilanon mga kaigsuonan. Mga bitaw sa kapanahon, nagikan ni nangako ni Mrs. uban sa ako duha ka bata, tugab-tugab kaigkan og lusa ang tiyan, perting busuga, pagawas kanang, ma'am, sir, paliti kog apple, sir, kay wa pag yung tayo bugas sa balay. Unsang orasa tuhan? Mga alas 9 gabi naitaw dito ato sa kilid sa among sakyanan, sir, paliti kog apple, sir, wa pag yung bugas sa balay. Wa pa kaon mga bata. Iyang gipalitan og apple. Larga nami. Tulong ka apple ang sulod sa silupin. Pila naan? 150. Ha? 150? Kana lang tulog ka apple, 150. Nga ang dagkong apple, tag 25 isa, 75 raman na og paliton. Anang apple nga dagko, nya kana 150. Siya, sige na lang, tabang na lang na ina. Ano di ay no? Daghang king silhig sa balay. Nga naman, nay, ma'am, silhig ma'am, luy kay perting inita. Ano yung silhig? Bisag daghang silhig, kuhaan, kay luoy. Unsa man mga kaigsuonan atong pagtagad sa mga less fortunate. Mahuman na kita. Okay. So, ipahamangnuan ta mga kaigsuonan, ilikay self-exaltation, self-pity. Ang atong i-promote is humility, ang pagpaubos sa ato nga kaulgalingon. Kay ang garmo, this is destructive, this is poisonous mga kaigsuonan. Buot sa Dios nga ang iyang mga sumusunod, mga tao nga mga mapainugsanon. Ngano? Humility is to mark the followers of Jesus Christ. Marka ni alang sa iyahang mga katawhan nga muadto sa langit. This is kingdom values mga kaigsuonan. True godliness is ato na lang ng skip, no? Mauni ang gusto sa Ginoo mga kaigsuonan. There is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed. Napagyoy nabilin, service to others lead to greatness. Maunay tinuod mga kaigsuonan maghatugto sa pagkadungganon. Dili ang pag-acquire og daghang propiedad mahimutang dungganon. There's kalibutan mauna ang trend. Pero mga kaigsuonan sa langit dili siya mao. Pagkabot og tag-as nga edukasyon, doktor, lawyer ug unsa pa, mga kaigsuonan, nindot ta siya.
pero dili na maoy after sa Ginoo kung maghisgot ang true greatness. Service to others leads to greatness. Ingon si Mahatma Gandhi, the best way to find yourselves is to lose yourself in the service of others. Okay? Okay, ni si Maria Teresa, known kayo anang pagserbisyo ngadto sa uban. So to conclude mga kaigsunan, sa verse 11, for everyone who exalt himself will be humbled. Siya nga magpataas, ipaubos. And he who humbles himself will be exalted. Siya nga nagpaubos kaugalingon, ang Ginoo magpataas kaniya. So, atong likayan ang garbo, atong likayan ang self-pity. Choose to be humble. Choose to serve because your choice matters. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan niining kagabhion.